Bistado na ang inyong kasinungalingan sa taglay niyong walang kinikilingan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Hindi kayang bayaran, tagapagtanggol ng nasa katuwiran. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood, at ito'y galing po sa channel ni Deres TV. Ilalagay ko po sa description yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking mga pang-araw-araw po na balita. So eto na, at simulan na po natin ang balitaan na tunahin natin ang tungkol sa screenshot na ito. So ito po ay noong April 26, 2023. Hindi pa po sila umaalis ang TBJ sa naturang produksyon or sa tape. Hindi po ba? Nagpapa-interview lagi nito si Tito Zen sa GMA at sa iba't ibang media company. Ngayon, ayon dito sa sinabi po ni Tito Zen, basahin po natin, Kapuso Network, anong nangyari sa pag-ere ng tell-all interview ko sa inyo? Akala ko ba walang kinikilingan? Tapos, sabi niya po, I just finished my tell-all interview about the real situation in Itbulaga. Abangan ninyo ang uncut interview ko sa Updated with Nelson Canlas. So hindi po pala lahat sinama po ng GMA yung mga sinabi po ni Tito Zen, kaya nagrereklamo po si Tito Zen na bakit ganon yung kinalabasan ng interview niya. May mga cut. Akala daw niya walang pinapanigan at walang kinikilingan ang GMA. 'Di ba? So nung time na yon, talagang parang pinagkakaisahan po ang TBJ, kasi kung walang pinapanigan ng GMA, bakit hindi po nila nilahad yung lahat ng sinabi ni Tito Zen? Kaya nauunawaan ko po bakit malaki yung tampo ng TBJ sa kanila na kahit nagkakagulo na po sila ng tape, hindi man lang sila kinamusta. Tapos ang dahilan nila, hands off daw sila sa isyong tape at TBJ. So kung hands off sila, bakit may pagputol na mga sinasabi ni Tito Zen sa interview? Dapat maging patas sila, hindi po ba? Para mapanghawakan po nila yung salitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Dun pa lang kay Tito Zen, sumablay na po sila. Dapat sana naging taga pamayapa na lang sila sa magkabilang panig. Huwag yung may kinikilingan, dahil ang TBJ malaki din naman po ang naitulong, 'di ba? Sa network po nila. Samantalang pag-usapan naman natin ang dapat nating abangan tungkol sa kasong pinaglalaban ng TBJ at ng Tape Bulaga. So kanina po, nagharap ang TBJ at ang Tape Bulaga for the fourth time, at nakapagsalita na po si Miss Jenny F laban sa Tape Bulaga. At ang susunod na hearing po ay sa September 7. Anyari po sa taglay ng GMA7 na walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Ba't parang ang siniserbisyo nila ng totoo yung pong kapanalig lang nila o may pakinabang po sa kanila. So, tingin po nila ng mga panahon na yun, wala nang pakinabang ang TBJ. Kaya po mas kinampihan nila mga halusos, dahil akala po talaga nila kapag nagawa po ng mga halusos, mga tagapanood, na makuha ang Itbulaga, mawawalan na rin po ng tawag nitong kapangyarihan o kasikatan yung TBJ na makapagtayo ulit ng mga noon time show ba, hindi na nila mahihikayat yung ano. Parang tingin po nila siguro no mga time na yun, mga tagapanood, laos na po ang TBJ. Kaya nabigla po sila ngayon na sobrang sikat po ng A80 nila. Disin sana po talaga yung GMA, dapat po talaga pinangatawan na nila yung tagline nilang walang kinikilingan. Di ba po? Dapat ineri nila kung ano yung po yung interview nila kay Tito Sen. Dapat buong-buo po nilang ineri yun. Kung ano po lahat nilahad ni Tito Sen doon, kung ano po lahat ng sinabi niya, dapat inilabas po nila. Yung talagang patas po sila mga tagapanood. Pero ang nangyari po ata, hindi po nila nilabas kasi naglabas po ng
hinanaing si Tito Sen dito sa screenshot na to eh. Parang sinasabi niya, asa na yung, bakit ganun ang kinalabasan ng interview? Bakit po kulang? Bakit hindi lahat nailahad? Po ba mga tagapanood? So doon pa lang, sala na, sablay na. Kagaya po ng sinabi ni Ders TV. 'Di ba? Nawala yung sinasabi nilang walang pinoprotektahan. 'Di ba? Serbisyong totoo lang. Kaya ang nangyayari po diyan mga tagapanood, yung serbisyong totoo nila ay para po sa kapanalig lang po nila. Kaya po pala mga tagapanood na hindi sila namagitan nung alam nilang nagkakaproblema yung mga halusos at TBJ. Kasi talaga yun po siguro talaga yung plano nila na pagtulong-tulungan po ang TBJ. Ma-pressure po ba para mapilitang umalis talaga sa Itbulaga. At yan po, nagtagumpay sila umalis sa Itbulaga. Yun nga lang, hindi po nila napaghandaan na kaya pong gumawa ng panibagong noontime show. Ang buong Dabarkads, ang TBJ po kasama ang kanilang buong Dabarkads, legit Dabarkads. Di ngayon po, para silang ano ngayon eh. Alam mo yung tipo na parang gusto nang magsisihan, manghihinayang dun sa nangyari na nawalan tayo ng kita dahil sa kagagawa natin. Mapaalis ang TBJ sa Itbulaga. Pero bago po ang hearing, narito po yung mga mangyayari bago po ang hearing sa September 7. So September 1, bukas po yan, pre-marking exhibit po. September 4, formal offer of exhibit of plaintiff. Tapos sa September 7, presentation of first witness for Tape Inc. Sila naman po yung magpe-present ng witness po nila. 'Di ba? Tapos na po ang TBJ, nag-present na po sila kanina. Nakapagsalita na po si Miss Jenny F. So, sa September 7, tape naman po ang magpe-present ng witness po nila. So, after po ng usapin na pinaglalaban nila ngayon or pinaglalabanan po nila ngayon, pagtapos nun, pwede na po silang mag-proceed sa mismong kaso yung tungkol po sa trademark na Itbulaga na hindi pa talaga tayo nangangalhati. Simula pa lang ito ng laban. Mahaba-haba pa pong labanan ito. Marami pa po ang mangyayari. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ratings ng EAT kahapon. Na kung saan, nangunguna po ulit sila TBJ sa NUTAM. Noong August 29 po kasi, nalamangan po ng tape ang EAT ng konting puntos lang naman. Tapos binawi din po agad ng TBJ ang rating sa Tape Bulaga. Tapos, alam nyo po ba, sobrang baba po ng ratings ng Tape Bulaga na nakuha po kahapon, August 30, 2023. So narito po at basahin natin ang ratings ng mga noontime show dito sa ating bansa for August 30, 2023. So August 29, 4.1 po, 'di ba, ang EAT. Tapos August 29 ulit, 4.2 naman ang Tape Bulaga at ang showtime naman po ay 3%. So walang nagbago sa It's Showtime, 3% pa rin, consistent. Habang ang EAT po, August 30 kahapon yan, 4.2%. At Tape Bulaga naman bumagsak po sa 3.8%. O, 'di ba? Bagsak ang Tape Bulaga kasi dating 4.2, naging 3.8%. So, hindi nagsaya ang Tape Bulaga. Siguro nahiya, alam po nila, nalalagapak ulit kinabukasan yung ratings po nila. So, akala ko papalit siya na at papahanda na si Contis. Mukhang tahimik sila ngayon dahil alam po nila na ang kalalabasan nun, kinabukasan, babawin agad ng TBJ yung ratings. Takot lang po ni Paulo Contes mga tagapanood na mag-celebrate agad. Ganyan na ganyan po yung ginawa nila noon eh. Lumamang lang sila ng isang beses, nagkaroon po sila ng paglamang ng isang beses din nung nakaraang buwan po ata yun. Todo celebration na si Paulo. Kita mo ilang araw naman silang lugmok o inaabot din ng buwan din mga tagapanood bago tumaas ulit yung rating sila Huwag sila masyadong mag-celebrate. Alam naman po natin yung pagtaas at pagbaba ng mga ratings na ganyan apektado po dyan dahil po sa mahinang reception ng TV5. Pero tingin ko po mga tagapanood kapag naiayos po
ng pamunuan ng TV5 ang kanilang reception sa iba't ibang lugar, yung lilinaw po na wala na po talaga magrereklamo. No? Agaya po ng GMA7 na talagang malinaw na malinaw, naabot po ang mga kasulok-sulukan. Eh talaga baka lampasuhin na po ng tuluyan yung mga noon time show ng GMA7. Tama na po ang GTV dyan. Hindi po ba mga tagapanood? Sa TV ratings, yan, humahabol yan sila, lumamang sila. Pero pagdating po online mga taga-panood, lagi po silang tambakan. Halos wala na nga pong nanonood online sa sa Pick Bulaga eh. Hindi po ba? Eh talong-talo po sila. Eh lalo na po siguro mga taga-panood kung maganda ng reception ng TV5. Oh, tingin niyo po ba mauungusan pa ng Pick Bulaga ang ratings ng AAT ng Legit Dabarkads? Malabo pong mangyari yun mga taga-panood. Eh, kaya lang naman po yung iba, kahit ako, nakakabasa ako ng mga ng mga comment eh. Talagang napipilitan silang manood na lang sa JMA, eh dahil nga po nahihirapan silang panoorin yung Itbulaga, yung AAT ng TBJ sa TV5 pagdating sa television dahil sobrang hina po talaga na signal. Sobrang po eh. Ayun po yung reklamo, lalo na doon sa malalayong lugar na antena lang ang ginagamit na hindi naman po nakakabili ng TV box mga tagapanood eh. Kaya nga po sabi ko, pag naiayos po yan, malamang po talaga, malamang sa malamang, eh sobrang tambakan po kung mangyayari dyan sa Pick Bulaga na yan. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po ang ating paksang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa mali po, ito yung Tagapanood TV, komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.